una sa lahat. I always regard the SONA as a report. I will make sure that people know all of the things that we have done. Are you done writing the script? I'm never done. Until 1 hour before the SONA, I'm still changing. We want it to be perfect. Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA? Saman, ang susunod na kapanata. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kakasuhan na ba dating Speaker Martin Romualdez sinampahan ng reklamo ng Ombudsman? Sasailalim na sa preliminary investigation kaugnay sa flood control. Sana sa SONA, paglaban sa korupsyon, pinakagustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang SONA ni PBBM base sa survey. Nambomba na naman, mga barko ng Pilipinas muling binomba ng tubig ng China Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc. Sinampahan ng reklamo ng Ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Damay din sa reklamong dating kongresistang si Zaldico. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si Mon Gualdes. Mon, anong mga sinampang reklamo laban kina Romualdez at Co? Jiggy, mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at malversation or money laundering ang isinampa laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Ayon sa Special Panel of Investigators mula rito sa Ombudsman, dapat managot si Romualdez at Co dahil sa umano'y sabuatan para iligal na magkamal ng yaman. Inaakusahan si Romualdez na siyang tumanggap ng kickback sa ilang flood control projects, habang si Co naman daw ang nanguna pagdating sa pagkolekta at pagde-deliver ng pera. Noong panahong yan na si Co ang tumatayong chairman ng House Appropriations Committee na siyang sumusuri at nagsusumite ng panukalang budget sa plenaryo. May ebidensya rin daw na lumalabas na nakatanggap si Romualdez ng pera mula kay Co sa pamamagitan ng cash deliveries o paghahatid ng mga male-maletang pera. Mula 2022 hanggang 2025, tinatayang nasa 56 billion pesos ang kabuuang halaga ng umano'y nakamkam nilang halaga dahil dito. May ebidensya rin daw na paulit-ulit nakakuha ng ill-gotten wealth sina Romualdez at Co sa pamamagitan ng kickback at pag-impluensya pagdating sa proseso ng budget. Matibay rin daw ang ebidensyang paulit-ulit silang tumanggap ng porsyento o kickback mula naman sa mga flood control projects. Habang sa reklamong money laundering, Jiggy, para kay Romualdez pa rin, iginiit ng mga nag-iimbestiga na ang perang nakuha ng kongresista bilang kickback pa rin at hindi lang daw itinago bilang kasya, kundi ipinadaan umano ito sa network ng mga kumpanya at iba't ibang transaksyon at saka ginamit naman sa pagbili ng mga ari-arian at mga investments. Jiggy. At Mon, ngayon na isampa na yung mga reklamo, ano ang susunod na mangyayari? Well, Jiggy, next step is papadalhan ng Ombudsman ng kopya ng reklamo ang mga respondents, kabilang na nga dyan sina Romualdez at Co. Bibigyan sila ng tsansa na magsumiti naman ng counter affidavit para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanila. Susuriin sa preliminary investigation kung may sapat bang ebidensya or probable cause para sampahan sila ng kaso. Kung makikitaan ng probable cause o sapat na basihan, dito na sila sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan at ipapaaresto ng korte. Jiggy. At may reaksyon na ba ang kampo ni na Romualdez at Co? Meron na, Jiggy, no? Ayon sa tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, noon pa man daw ay handa na sila, no, yung kongresista na harapin itong anumang reklamo laban sa kanya. Naniniwala rin daw silang malilinis ni Romualdez ang kanyang pangalan kung magkakaroon lang daw ng patas na investigasyon. Wala pang bahayag o bagong statement naman tungkol dito ang panig ni dating Congressman Zaldico. Pero nauna na niyang itinanggi na tumanggap siya ng kickback sa flood control projects at iginiit niya rin noon na tsismis lang at wala raw basihan ang mga paratang at pawang pamumulitika lamang. Yan muna ang latest mula rito sa Ombudsman. Balik sa iyo, Jiggy.
Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Quezon City. Paglaban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control, yan ang pinakagustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, base sa survey, malinaw ang wish list ng taong bayan sa ikalimang sona ng Pangulo at matupad naman kaya ito. Pero bago mo sagutin, yun nga, kare-report lang ni Mon, Maricel, na sinampahan na ng kaso itong dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Inaasahan ba natin na magiging laman din ito bilang achievement, quote-unquote, ng Pangulo sa kanyang sona? Alam mo, bago ko sagutin yan, Chigi, banggitin ko muna yung lumabas na Pulse Asia Survey na ginawa mula June 28 hanggang July 6 ng taong ito. Meron itong 2,400 respondents at tinanong itong mga respondents na to kung ano-ano bang mga paksa yung gusto nilang marinig sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Medyo mahaba-haba yung listahan pero yung tatlong top issues na lamang yung ating babanggitin. Of course, nangunguna dyan sa may pinakamataas na porsyento na gusto nilang marinig ay yung pananagutan niya o yung issue ng korupsyon. Under that issue of corruption, meron silang usapin tungkol sa general corruption at merong usapin tungkol nga dyan sa pananagutan sa flood control projects. But of course, hindi mawawala yung mga malalapit sa sikmura na issue, yung tungkol sa abot kayang halaga. So iyan yung mga top issues na gustong marinig ng mga kababayan natin base dun sa survey sa sona ng Pangulo sa Lunes. Pero syempre kanina natanong si Pangulong Marcos, magiging laman nga ba ng kanyang sona etong tungkol sa flood control issues? Maikli lang yung sagot niya. Pakinggan natin. Abangan ang susunod na kabanata. Pero Jiggy, ipinaliwanag naman ni Pangulong Marcos na para sa kanya, ang State of the Nation address ay report sa mga taong bayan. Kaya ilalahad daw niya yung mga tugon ng pamahalaan, especially dun sa mga external issues, external forces na hindi naman inaasahan nakakaharapin ng administrasyon. Doon sa naunang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi niya na itong mga external forces na to kabilang na yung mga kalamidad like yung typhoon, yung lindol na naranasan doon sa iba't ubang lugar dito sa Pilipinas. And of course, isa doon sa pinaka-challenging na kinaharap nga ng administrasyon ay yung krisis sa langis na dulot ng gulong nangyari dyan sa Middle East. Narito yung sinabi ni PBBM. I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose. Pero tiyempo rin ang makausap natin si Pangulong Marcos kanina sa Pampanga. Kasama niya si DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya tinanong din natin, kamusta na ba yung ginagawang investigasyon sa flood control anomalies? Lalo't kaya siya inilaga dyan sa DPWH dahil isa yung kagawaran na yan sa pinakang involved dito sa sinasabing anomalya at isa sa ibinigay na mandato sa kanya ay investigahan kung ano nga ang nangyayari. Pero alam mo ang tugon ni Secretary Dizon, medyo malayo-layo pa tayo pagdating sa investigasyon para masabing tuluyan nang nalinis ang kagawaran. Narito yung sinabi ni Secretary Dizon. It's a long way to go. You're talking about decades and decades of a systematic corruption of an agency. So it will take time, but I think there have been significant steps moving forward to ensure that these things don't happen again. And you will hear that from the President on Monday. At Maricel, mismong si Pangulong Marcos daw nagsulat ng kanyang sona, masasabi bang planchado na ang talumpati ng Pangulo? Well, kanina tinanong natin si Pangulong Marcos kung tapos na ba yung kanyang pagsusulat kasi siya nga daw mismo yung personal na naglalatag nitong kanyang talumpati sa Monday. Ang sabi ni PBBM, kadalasan kasi kahit na magsasalita na lang siya sa harap ng Kongreso tungkol sa kanyang sona, nababago niya pa kasi gusto niya talaga maayos yung latag ng kanyang talumpati. But for now, more than 90% na raw yung pagdating sa languages, dun sa structures, yung nagagawa niya. Pero ang nabanggit sa atin ni Yusek Claire Castro sa press briefing kahapon, mukhang magkakaroon pa ng rehearsal si Pangulong Marcos sa darating na linggo. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos.
Are you done writing the script? I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, I would say the actual language is 90+% done. We're just fixing it up. At Maricel, gaya na nabanggit mo ay galing sa Pampanga ang Pangulo. Ano ang naging pakay niya roon? Alam mo, tingin natin, Jiggy, baka bahagi na rin ito ng paghahanda ni Pangulong Marcos. Well, kaninang umaga, nagpunta siya dyan sa May Lubao para bisitahin yung food security complex para itong post-harvest facility para dun sa mga magsasaka natin ng palay. So dyan dadalhin para patuyuin, para gilingin at magkaroon ng mas maayos na storage to ensure na meron tayong sapat na pagkain. Bumisita rin si Pangulong Marcos dyan sa Converge Center, dyan pa rin sa Pampanga. At yung pinuntahan natin, kinover natin, yung pag-inspection niya dyan sa Children's Medical Center sa Clark. Phase 1 pa lamang ito, meron na itong 120 bed capacity at target nito na matulungan yung mga bata na may sakit. Katunayan, kanina, inilipat na dyan yung mahigit 50 cancer patients mula doon sa Lubao Children's Hospital, dinala na dyan sa Clark. Pero parang paghahanda na rin ito dahil kung matatandaan natin, noong 2022 State of the Nation Address ni PBBM, nabanggit niya ito. At isa sa kanya mga target, yung magtayo daw kada rehiyon ng mga multi-specialty hospitals. Parang yung nakikita natin dyan sa may Quezon City na dikit-dikit, may kidney center, merong heart center. So ganun din yung plano niya. So nasa phase 1 ito sa Clark, pero ang target nila baka daw umabot pa to ng phase 4 hanggang phase 5. So baka even beyond the Marcos administration, hindi pa rin natatapos itong programang ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Sasabayan ng kilos protesta ng mga militanteng grupo ang SONA ng Pangulo sa Lunes. Dismayado raw sila sa mababang sweldo, mahal na bilihin at mataas sa singil ng kuryente. Gumawa ang mga relisa ng mga effigy ni PBBM. Susunugin daw nila ito para ipahayag ang pagkadismaya sa gobyerno. Papayagan lamang ang mga rally mula Tandang Sora hanggang St. Peter's Church. Samantala, naka-full alert ng NCRPO para sa SONA. Higit 21,000 mga pulis ang ipakakalat sa paligid ng batasang pambansa sa Quezon City. Nagpaalaala naman ang PNP sa mga realista na panatilihin ang kaayusan. As long as you maintain yung mapayapa na pag-iipon, let's stay within the area na binigyan po tayo ng permit, ay wala po tayong nakikitang magiging problema. Yun lang nga po, pagka meron pong nagkaroon ng nagkagulo at na-endanger na yung safety po, especially of the general public, ay kailangan na po natin gumawa ng aksyon. Susunod, China Coast Guard muling binomba ng tubig ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc. At presyo ng petrolyo nagbabadya na namang tumaas sa susunod na linggo. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Alexis Ebre. Alexis, meron ba nasaktan sa ginawa ng China Coast Guard? Jiggy, wala namang naiulat na nasaktan o anumang damage sa ating mga barko matapos nga tayong atakihin ng water cannon ng Chinese Coast Guard. At ito'y nangyari kanina habang naghahatid ng lakis ang ilang tauhan ng PCG at ng BFAR para sa mga Pilipino mangingisda. Pasado alas 6 ng umaga kanina nagpapatrolya itong PCG at ang BFAR nang mangyari itong pagwa-water cannon attack sa ating mga kababayan. Bago pa man kasi ang insidente, minanmana na daw ito nang hindi bababa
sa 6 na Chinese Coast Guard o Chinese vessel at kasama pa dito yung Chinese Maritime Militia. Pasado alas 7 ng umaga naman ng bombahan ang BFAR vessel na BRP Dato Paduhinog. At ang nangyari pa nawalan nga daw, pansamantalang nawala itong satellite internet connection at nagdulot yan syempre ng danger sa ating mga kababayan. Bandang alas 8 naman ng umaga sumunod itong pagwa-water cannon attack ng CCG sa BFAR vessel na BRP Dato Kabaylo. Sa kabila ng insidente, naging matagumpay itong pamamahagi ng ating mga PCG at BFAR para sa ating mga Pilipinong mangingisda. Ayon sa PCG, sadyang tinurn off o pinatay ng Chinese Coast Guard itong kanilang automatic identification system para nga hindi malaman yung pagkakakilanlan nila. May ituturing daw itong paglabag sa international regulation dahil nga sa na-compromise yung kaligtasan ng iba nating kababayan. Kung babalikan kasi natin, Jiggy, binomba rin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang barko ng BFAR kahapon. Di tulad ng nauna ang insidente kahapon, direktang tumama kasi ngayon yung tubig sa ating mga barko. Noong nakarang Lunes naman, ito yung mga panahon na nasaktan yung ilan nating Philippine Navy matapos ngang bantayan itong BFAR o itong BFAR Sierra Madre, BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. 2 tauhan ng Philippine Navy ang nasaktan. Jiggy? At Alexis, itong week na ito rin ay nakipag-usap si PBBM sa mga taga-Chinese Embassy, ang DFA, ganun din. Ano masasabi nila na kahit na may mga pag-uusap na sila, ito pa rin talagang binanata ng water cannon yung barko ng Pilipinas? Jiggy, ang National Task Force for the West Philippine Sea naman nanawagan sa Chinese Coast Guard na itigil ang kanilang delikado at illegal na aksyon at sumunod sa kanilang obligasyon sa ilalim ng 1982 United Nations on the Law of the Sea o UNCLOS at igalang itong 2016 Arbitral Award. Sa 2016 Arbitral Award, ibinasura ng International Tribunal ang 9-line claim ng China na umaangkin sa 80% ng South China Sea, kabilang dito yung karagatan na angkop sa ating exclusive economic zone. Nauna namang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niya na maayos itong relasyon natin sa China at panalitihin itong diplomasya at pagresolba nga dito sa giitan o gulo sa West Philippine Sea. Jiggy? Yung Philippine Coast Guard, may pahayag na ba tungkol dito? Mariin kinondena ng PCG spokesperson na si Jay Tariela na naging mapanganib nga itong paggawa ng water cannon attack dito sa ating ilang tauhan ng PCG at ilang kababayang mangingisda. Giit ni PCG spokesperson, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas itong Baho de Masinloc at nasa loob ito ng exclusive zone ng ating bansa. Jiggy? Yan ang ulat ni Alexis Ebue live mula sa Quezon City. Pumalo na sa halos $100 kada bariles ang pandaigdigang presyo ng krudo. Dahil dyan may nakaambana namang malakihang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang posibleng abutin ng price hike sa susunod na linggo? Alam mo, Jiggy, sa pag-iikot-ikot natin sa iba't ibang mga gas stations, nakita natin na kung matutuloy nga yung oil price hike sa susunod na linggo, ay papalo na sa mahigit 90 pesos ang kada litro ng diesel. At hindi rin malayong bumalik ito sa 100 pesos per liter. Base sa 4 na araw na trading, ang sabi ng Department of Energy ay posibleng umakyat sa 6 hanggang 7 pesos ang kada litro ng diesel, 5 hanggang 6 pesos naman ang kada litro ng gasolina at 3 hanggang 4 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Pwede pa raw ito magbago dahil may isang trading day pa tayong iniintay na siyang magiging basehan ng magiging presyohan natin pagdating ng Tuesday, Jiggy. Kahapon lang ay sumampa sa $100 per barrel ang presyo ng krudo sa world market at ngayong araw naman nagbago ito pero konting-konti lang yung diferensya at halos $100 per barrel pa rin ito. Dahil ito sa nagbabadyang pagtuloy-tuloy ng tensyon niya sa pagitan ng US at ng Iran. Kaya yan, magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis natin. Pakinggan natin
ang pahayag ni DOE Director Attorney Rino Abad. Ang naging trend ho this week, araw-araw pa-increase ho ang movement sa international price sa Min of Flat Singapore. Kaya baka asahan na rin natin, baka tumaas pa. Jiggy, ang tinuturong dahilan dito ay ang pagsasara nga ng Strait of Hormuz dahil pa rin yan doon sa muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng US at ng Iran. Itong Strait of Hormuz, as we all know naman, ay daanan nga ng 20% ng global supply ng langis. Ayon naman sa oil industry players, kung hindi magkakaayos itong US at Iran sa lalong madaling panahon, ay talagang walang duda aabot tayo ng 100 pesos per liter. Jiggy. At tila babalik ulit tayo dun sa simula nung gera. Ano? Pero Gerard, anong gagawing hakbang ng DOE kaugnay nito? Jiggy, sa ngayon pinag-aaralan ng Department of Transportation at saka ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB yung pagpapatupad nga ng piso o 2 pisong dagdag sa pasahe natin sa jeepney. Pinag-aaralan din nila yung pagtataas nga ng discount sa fuel na 15 pesos per liter mula sa kasalukuyan 10 pesos lamang. Magkakaiba yung pananaw ng mga nakausap nating driver tungkol dito. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Kung sabi nilang 5 piso, dadagdag maggagawing 15, hindi pa rin sasapat kasi sa laki ng tinas. Kung piso lang itataas nila, halos tabla-tabla pa rin yung laban. Hindi po ako pabor doon. Bakit po? Lahat magsisuffer eh. Kasi miski kami mga driver, apektado din po doon sa taas pamasahe. Jiggy, medyo masama naman ang loob ng mga transport groups na naghain nga nitong petition for fair hike. Kasi parang ang nakikita nila ay mauudlot na naman yung pagpapatupad nitong fair hike natin. Kasi kung maaalala natin, ay hindi nga ipinatupad ng Malacanang itong fair hike sana noong Marso. Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Mandaluyong. Susunod, halaga ng piso kontra dolyar muling sumadsad sa pinakamababa. At Amerika pinatawa ng dagdag na taripa ang ilang export products ng Pilipinas. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Muling sumadsad sa pinakamababa ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagpataw naman ng dagdag na taripang Amerika sa ilang produktong ine-export ng Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si JC Cosico. JC, unahin natin itong pagbagsak ng piso sa anong halaga nagsara ang palitan ngayong araw. Jiggy, sumadsad nga sa bagong record low itong value ng peso kontra dolyar. This afternoon, it closed at 61 pesos and 8.47 centavos per dollar. Ito nga ay lower kumpara doon sa closing kaninang umaga or opening kaninang umaga na 61 pesos and 8 centavos. Now, this is lower din kumpara doon sa exchange rate kahapon edong Miyerkules na nasa 61 pesos and 75 centavos. Huling sumadsad sa ganitong halaga ang piso noong May 18. Jiggy. At JC, anong epekto ng pagbaba ng halaga ng piso sa ating ekonomiya? Jiggy, alam mo, meron naman yung benepisyo sa ilang sektor, halimbawa nga sa tourism, no? For example, sa mga foreign tourists, they'll be able to spend more dahil nga mas mataas na itong peso equivalent. At gayon din doon sa mga kaanak ng mga overseas Filipino workers dahil nga mas mataas na itong palitan. Pero ito rin ay maaaring makaapekto doon sa inflation rate ng bansa. Ang sabi ng mga eksperto, ang Pilipinas daw kasi ay maraming inaangkat na produkto. Ibig sabihin kung mataas nga itong value ng dollar, mas mahal din ang halaga nitong mga imported goods. Kaya kapag binenta na nga sa merkado, mas mataas pa itong presyo. Narito po ang kanilang pahayag. So ang mahinang piso ay magpapamahal ng ating inaangkat na produkto katulad ng langis,
at ilan pang mga pagkain, raw materials, no? Maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng kuryente, pamasahe at iba pang bilihin. So kapag nabili ko to ng mas mahal, inangkat ko ito sa Pilipinas, ibebenta ko ito sa Pilipinas sa mas mataas na presyo dahil mas mahal ko ito nakuha. At Casey, ano yung mga produktong pinatawan ng dagdag na taripa, produktong mula sa Pilipinas na may dagdag na tarif para sa Amerika? Sige, kasama nga ang Pilipinas doon sa 60 bansa na pinatawan ng dagdag na taripa ng Amerika. Now, that is 12.5% tariff sa ilang export products. Sabi ng isang US representative ay bigo raw ang Pilipinas na i-ban ang pagpasok sa bansa ng mga produkto na bunga ng forced labor. Ayon sa mga eksperto, pwede itong makaapekto doon sa demand ng ilang Philippine exports gaya po ng electronics at semiconductors. Sa ngayon ay hindi pa nakikita yung direktang effect nito sa mga mamimili. Ayon naman sa isang grupo, bagamat apektado ang electronics at semiconductors, ay hindi raw maapektuhan yung mga mamimili ng gulay pati na yung mga magsasaka. Maganda rin daw ang trade balance ng US at Pilipinas sa mga pagkain, kaya hindi masyado maapektuhan itong mga agricultural products. Narito ang kanilang pahayag. We have to watch and see both the exporters and both the importers from the US, ano ang talaga interpretation at ano talaga yung final determination bago sila mag-produce or bago mag-import. No? So magkakaroon siguro ng disruption immediately, pero we don't really know if it will be bad or good or worse than where we are now. Our current export to the US are not agricultural products. Minor lang. What, snack, mga confectionaries na talagang hindi naman ganun kalaki. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa TV5 Media Center. Susunod, bagyong Quiapo na nalasa sa Hilagang Luzon. Ang update sa lagay ng panahon, alamin. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Lumakas pa ang bagyong Quiapo matapos maglandfall sa Camiguin Island sa Cagayan. Huli itong namataan ng pag-asa sa karagatang sakop ng Calayan Island. Taglay nito lakas ng hanging aabot sa 85 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 105 km per hour. Ramdam na ang hagupit ng bagyo sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Pinakamalakas o pinalalakas ng bagyong Quiapo ang hanging habagat. Ito naman na nagpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Posibleng lumabas ng PAR ang bagyong Quiapo bukas ng madaling araw. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.